bakla! Malakas na sigaw ni Kiko para mapaigtad si Krisha sa kanyang kinatatayuan. OMG! Ang gwapo niya kanina, grabe! Parang nalalaglag ang panty ko kanina sa kanya nang makita siya. Kinikilig na ani pa ni Kiko na nakapangalumbaba at nag-i-imagine ng kung ano. Parang wala siyang pakialam na malakas niyang hinahampas si Krisha bago siya umupo sa kanyang kinauupuan ngayon. Grabe, crush na crush ko talaga siya. At gustong gusto ko talaga na maging sa akin siya. Pero mukhang malabo. Ani Kiko, nag-i-emote na naman. Bakla siya at pinapakita niya na naman sa lahat ang katauhan na meron talaga siya. Tanggap naman siya ng iba, habang ang iba naman ay may nasasabi pa din. Hindi siya tanggap ng kanyang mga magulang at sa kasiyahan na kanyang pinapakita ay may nakatago kang kakaiba. Tanging si Krisha lamang ang tanggap siya at bukod tanging ito lamang ang tumanggap sa kanya nang itakwil siya. Kaya mahal na mahal niya ito at halos magkasama na silang lumaki. Grabe ganyan ka na talaga sa akin. Ni wala kang pakialam na nasaktan mo ko. At ang sakit na paghampas mo tapos tumama pa ang kuko mo sa balat ko. Daing ni Krisha habang nakahawak ang isang palad sa brasong hinahampas ni Kiko. Doon naman nabalik sa realidad si Kiko. Agad siyang lumapit sa kaibigan. Tiningnan niya ang braso nito. Ang OA mo naman masyado. Ang bilis niyang mamula tapos nagkapasa agad. Pero sorry girl masyado lang kasi akong kinikilig Ani na naman ni Kiko na kinikilig. Napairap na lamang si Krisha. Hindi na ata pagkrakas yung pagtingin mo sa kanya. Ang bilin ko sa'yo Huwag na huwag kang lalampas sa limits nang hindi naman sigurado. Paalala na naman ni Krisha sa marahan na tono. Ano ka ba naman girl? Huwag mo nga akong alalahanin o kaya naman naiisipin. Kasi alam ko naman ang ginagawa ko. Saka palaging nakatatak sa isipan ko ang lahat na happy crush lang to. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman ako lalampas gaya ng bilin mo. Sabi ni Kiko, saka na siya umupo sa kabilang upuan. Magkaharap na silang dalawa ngayon ni Krisha. Wala namang problema sa akin kung anong ginagawa mo. Kasi dyan ka naman masaya. Siyempre concern lang ako kasi kaibigan mo ko. At ayaw kitang masaktan. Maraming mga lalaki kasi dyan ang mapanlindang. At kapag alam nilang mabilis makuha ang loob ng isang tao, gagawin nilang advantage yun para maisagawa ang nais nila sa'yo. At ayaw kong maranasan mo yun. Marahang paliwanag ni Krisha. Napangiti naman ng malawak si Kiko. Shh! Huwag ka mag-alala. Maingat naman ako pagdating sa lalaki. Pero thanks sa concern girl. Kaya mahal na mahal talaga kita Pero wag na nating pag-usapan ng bagay niyan. Sa love life mo naman tayo. Ani at pag-iiba ng usapan ni Kiko. Love life ko? Wala naman akong ganun Ang alagad ni Krisha. Inirapan niya si Kiko. Hoy girl, umayos ka nga. Lalampas na sa kalendaryo ang edad mo pero ni isa, wala ka pang nagiging nobyo. Ano? Wala ka bang balak sa buhay mo Tanong ni Kiko. Napatigil si Krisha sa paghigop niya ng juice. Hindi ko alam. Wala akong plano. Ang nasa isip ko ngayon ay trabaho lamang. At saka, mapuntahan ang mga lugar na gusto kong puntahan. Sagot ni Krisha. Wala talaga siyang plano sa buhay. Minsan naman ang pumasok sa isipan niya na mag-boyfriend, pero wala talagang pumapasa sa taste niya. Parang nawalan siya ng gana sa lahat ng bagay, simula nang mawala ang mga magulang at ng iisang kapatid niya dahil sa isang aksidente na nangyari sa kanila noon kaya bata pa lamang siya ay mulat na siya sa mga bagay na hindi naman dapat at alam niya na agad kung anong mundo ang meron siya. Nagawa niyang pagsabayin ang pag-aaral at saka ang pagtatrabaho. Pinag-aral niya ang sarili dahil ayaw niyang humingi ng tulong sa mga kamag-anak niya. Masyado kasi ang mga ito magsumbat, kaya nagsikap siyang mabuti. Nagsikap siyang mag-isa at kahit na mahirap dahil siya lamang ang nagsusuporta sa sarili niya, ay nakayanan niya naman at nakapagtapos siya ng pag-aaral ng may degree. Pero hindi siya masaya dahil alam niyang may kulang. Hindi niya lamang mapunto kung ano ang kulang sa buhay niya. Hay naku, ewan ko sa iyong babae ka. Puro ka na lang ganyan.
Hindi naman pwedeng single ka na lang habang buhay, no? Hello, girl. Huwag mo namang sayangin ang gandang meron ka. Blind date na lang uli kita. Ani Kiko. Ito ang mga impakana kung bakit naranasan niyang makipag-date sa kung sino. Kung bakit may mga ibang lalaki siyang nakikilala ay dahil din kay Kiko. Naku, huwag mo na akong idamay sa kung ano na naman yung gagawin mo. Trip mo kasi. Walang papasa sa akin kahit na sino pang lalaki ang i-blind date mo. Angal agad ni Krisha para irapan siya ni Kiko at maarteng umupo. Hindi masayang nag-iisa lang sa buhay, girl. Masayang may kasama. Saka, hindi ka ba naiinggit sa mga magjowa dyan sa paligid? Kasi ako, inggit na. Sana all na lang talaga binibigyan ng flowers at Pandora o kaya naman ang iba pa. Sana makatanggap ako. Pag-i-emote ni Kiko. Pagak na natawa si Krisha saka napatingin sa kung saan. Hindi ka naman kailangan ng ganon, Kiko. Saka masaya naman na ako sa buhay ko ngayon. Kung anong meron ako ngayon, masaya naman na maging single. Wala ka masyadong iisipin. Ani Krisha. Girl, huwag na tayo maglokohan dito. Alam kong hindi ka naman totally masaya sa buhay mo, no? Huwag ako. Kilala kita. Sinasabi mo lang yan pero deep inside, hindi naman talaga. May mabigat kang dinadala dyan sa dibdib mo. Kaya lokohin mo na ang lahat. Huwag lang ang kaibigan mong baklang magandang tono. Pabirong sabi ni Kiko sa huli at saka umakto pa siyang maganda. Natatawa na lamang si Krisha. Nakakatuwa ka talaga kahit kailan. Yung pagod na nararamdaman ko kanina ay biglang nawala. Pag-amin ni Krisha. Siyempre, ako na to, no? Ni Kiko. Salamat ha, pero wala talaga akong plan. Ay hindi. Hindi ko pa kasi naiisip yan. Kailangan pa ba yun sa buhay? Tanong ni Krisha. Inirapan naman siya ni Kiko. Oo naman, girl. Kailangan ko yun, kaya go ka na ulit sa blind date na gagawin ko sa'yo. Saka, try mo naman kasi bigyan ng chance yung isang guy na seryoso naman sa'yo. Ani Kiko. Paano ko bibigyan ng chance una pa lang nakikita ako na agad na hindi magiging maganda ang buhay ko sa taong yun. Nagbibigay naman ako ng chance Parang sila lang naman ang may ayaw. Akala mo mga matino sa una, pero hindi naman pala. Ani Krisha, sa kanya inikot ang kanyang mga mata. Pagak namang natawa si Kiko. Grabe ka naman, kaya ka natawag na heartless nung mga nag-aaral pa tayo dahil dyan Sus ko, wala ka talagang interes sa lalaki. Ani Kiko. Buti naman at alam mo. Saka, ano ba at iyan ang pinag-uusapan natin? Wala pa akong panahon sa lalaking hindi naman ako paninindigan. Ayos na sa akin ang tumanda akong dalaga, no? Kesa ang makasama ang lalaking lolokohin ako. Ani Krisha. Hindi naman lahat ay manloloko, girl. Kung lalaki lang talaga ay ako na mismo ang manliligaw sa'yo. Mag-volunteer pa ako na ako na lang ang jowa mo para sure talagang hindi ka masasaktan. At iiyak dahil ako to, no? Pagmamalaki ni Kiko, saka nag-akto pang nagpaganda. Natawa naman si Krisha sa kanya. Pareha silang dalawa na natawa. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at nakuha nila ang atensyon ng ibang mga taong nasa milk tea shop nila. May business silang dalawa na tinayo kung saan ay mag-partner sila pero nagtatrabaho din sila sa isang kumpanya. Sekretarya si Krisha doon habang manager naman si Kiko. Hindi sila madalas magkasama sa trabaho dahil may ibang part si Kiko habang si Krisha naman ay madalas kasama ang kanilang boss na napakasungit at suplado. Ilap sa mga babae at halos hindi na magsalita pero sanay na ang lahat sa kanya. May katandaan na din naman ito pero malakas pa naman. Saka mabait naman kapag nasa mood. Maganda naman ang pinapakita kay Krisha. May mga reklamo lang ang ibang empleyado sa boss nila dahil kapag hindi ito nagustuhan ay talagang ipapaulit ng sobra. Marami na din ang umiyak dahil sa pagpapahirap ng boss kapag wala ito sa mood. Isa na din si Krisha doon. Minsan na din siyang umiyak nung unang pasok niya, nung natanggap siya bilang sekretarya nito. Kasi akala niya nung una ay madali lamang, pero nagkamali siya dahil ang daming pinapagawa sa kanila ng boss nila. Minsan, kapag wala ang boss nila ay siya ang nag-attend ng meeting nito,
kaya marami na din siyang nalalaman about sa business at kung paano patatakbuhin ang isang kumpanya. Marami na din siyang nakakaharap na mabibigat at mayayaman na tao, mga kilala sa larangan ng business. Dahil doon ay nakilala na din siya at minsan ang napagkamalang anak ng kanilang boss. Pero sinasabi niya naman ng totoo na sekretarya lamang siya nito at pinapaliwanag niya ng maayos kapag siya ang humaharap sa lahat at hindi ang boss nila. O siya, ikaw na munang bahala dito at may pupuntahan pa ako. Baka mamaya gabihin pa ako kapag magtagal ang meeting na to. Paalam na ni Krisha. Ano ba yan? Baka ikaw na naman ang mahaharap sa meeting ng boss natin, Aber. Tinuringan siyang boss pero napakatamad minsan. Reklamo ni Kiko. Krisha chuckled. Hindi ka pa nasanay. Sanay naman na ako, saka nakaka-enjoy din naman yun. Masaya akong humaharap sa kanila at marami akong natututunan. Kaya don't worry. Ingat ka dito Call me kapag may problema dito sa shop pero alam kong kaya mo naman ang solusyonan yan. Natatawang sabi ni Krisha. Tumayo na silang parehas at nagbeso sa isa't isa. Ikaw ang mag-iingat babae ka dahil ako, kaya ko ang sarili ko. Ani Kiko. Nakakalimutan mo na atang nag-aral ako ng martial arts, kaya takot lang sila. Sabi ni Krisha. Gumuso si Kiko. Ay, oo nga pala. Kaya wala akong dapat ipag-alala. Pero kahit na, babae ka pa din at paano kapag maraming lalaki ang nakasalubong mo? At abangan ka sa daan, Tanong ni Kiko na bakas ang pag-aalala sa muka. Di ko pa kayang mawalan ng kaibigan at sister. Hindi pa ako kinakasal at nagkakaanak. Susunod ako sa iyo kapag nangyari yun. Pag-emote ni Kiko. Napairap ng pabiro si Sarah, saka siya pagak na natawa. Gaga talaga to. Masyado ka namang nagiging OA. As if naman hahayaan kong mamatay agad ako, no? Ani naman ni Krisha. Gina, bay na. Umalis ka na at baka sumama pa ako sa'yo. Dami pa namang mga pogi sa meeting. Kinikilig na ani ni Kiko. Pabiro siyang hinampas ni Krisha sa braso. Ang harot mo. Ikaw talaga unang magkakaanak sa ating dalawa Ani Krisha. Tuluyan na silang nagpaalam sa isa't isa. Nag-wave pa nang maihatid ni Kiko si Krisha sa sakayan. Napangiti si Kiko habang pinagmamasda ng papalayong sinakyan ni Krisha na taxi. Mahal na mahal ko talaga ang gagang yun. Di ko naman gagawin ko sa aking life kapag nawala na siya sa akin. Kaya sana, huwag talaga muna siyang magka-love life dahil maiinggit ako. Nag-e-emote na sabi na naman ni Kiko. Napatingin sa kanya ang iba dahil sa kanyang pag-emote. Napansin naman ni Kiko yun kaya napatingin siya sa mga yun. Ano na naman tinitingin-tingin niyo dyan sa akin, Dukutin ko ang mga mata niyo mga babaeng to. Asik ni Kiko sa mga babae. Napaatras naman ang mga ito dahil sa gulat at takot sa kanya. Ang OA naman. Bulong ng mga babae, saka na sila umalis sa harapan ni Kiko. Inirapan sila at sinundan pa ng tingin habang papalayo. Mga babaeng to, kala mo naman kagaganda? Ang nilamang lang naman nila sa akin yung pagkababae nila. Pero huyo sila kapag ako nagpalagay. Ani Kiko. Bumalik na siya sa kanilang shop at inasikaso niya na ang mga customer. Pero may mga staff naman sila ni Krisha dahil hindi naman nila kayang dalawa na sila lamang. Maayos naman ang kanilang pasweldo sa mga ito at ang pagtrato dahil mababait din naman sa kanila. Mga working student ang mga ito, kaya malapit ang puso nila sa mga ito. Magalang at may paninindigan sa mga buhay. Kaya humahanga silang dalawa ni Krisha sa mga nagtatrabaho sa shop nila. Samantala, nakarating naman si Krisha sa kumpanya ng mga Valdez kung saan doon gaganapin ang business meeting. Siya na naman kasi ang haharap dahil sinabi ng kanyang boss pero maayos naman ang pagkakasabi sa kanya. May important meeting lang talaga ito sa ibang bansa at hindi pwedeng i-reschedule ang meeting na a-attendan niya ngayon. Pagpasok niya sa loob ay naroon na ang lahat at tanging siya na lamang ang wala pa. I'm sorry I'm late. Magalang na sabi ni Krisha sa lahat. It's okay, have a seat. Sabi ni Mr. Lucio at saka iginaya sa harapan si Krisha sa bakanting upuan. Yumukod naman si Krisha sa lahat para magbigay ng galang
bago siya umupo doon. Nagsimula ang kanilang meeting at nung tinanong si Krisha kung bakit ay wala ang kanyang boss, ay sinagot niya naman ng maayos at magalang. Naintindihan naman ng mga to ang lahat, pero may iba pa din na hindi napigilan na umangal. Nagiging unprofessional na siya sa mga ginagawa niya. Hindi dapat ang sekretaryang humaharap sa ganitong meeting. Sabi ni Miss Katapang na bakas ang pagiging mataray sa muka. True, nakakawalang gana ang pakikipag-partnership sa kanya kung ganyan. At saka, ano bang alam mo sa business, Miss Tamara? At bakit parang malaki ang tiwala ni Mr. Moster sa'yo? Tanong ni Miss Lacerna. Saglit na natigilan si Krisha. Hindi agad siya nakasagot dahil sunod-sunod na ang pagsasalita ng mga kasamahan niya na nasa loob din ng silid. She sighed a bit. Mawalang galang na po sa inyong lahat, ma'am. Sir, on behalf of Mr. Moster, ako na po ang humihingi sa inyo ng lahat ng pasensya kung ilang beses na po siyang hindi nakaka-attend sa mga meetings. Pero may importante naman pong rason siya. At para sa akin, naiintindihan ko po ang bagay na yun. Kung kaya din naman po ay maraming mga meetings na kailangan puntahan at halos hindi na makaya na mag-isa. Sure po kung iaatag niyo sa iba dahil hindi pwedeng ma-reschedule. At huwag niyo po sanang questioning kung alam ko ang pagdating sa business dahil marami na po kong alam. Magalang na sabi ni Krisha sa lahat. Napairap ang karamihan. Ang iba naman ay napatangu-tangu at naintindihan ng ibig sabihin ni Krisha. We understand, Miss Tamara. But I hope next time na makapunta naman siya. Lalo na kapag siya ang kailangan. Hindi pwedeng palaging iaasa niya na lamang sa iyo mga ganitong bagay. Sabi ni Mr. Santos. Napatango naman si Krisha. Huwag po kayo mag-alala at makakarating po sa kanya ang lahat ng mga napagmitingan natin at ang concerns niyo po. Maraming salamat po ulit. Magalang na sabi ni Krisha. Bumalik na sila sa kanilang pag-uusap. Seryoso na ang lahat at kanya-kanya ng opinyon na pinapakinggan naman ng bawat isa. Habang nakikinig si Krisha, ay hindi niya alam na may isang lalaking pinagmamasdan siya. Puno ng paghanga, lalo na nang magbigay si Krisha ng kanyang opinyon. Hindi maiwasan ng lalaki na maging proud kay Krisha habang nagsasalita ito ng taas noo sa harapan ng lahat. Binigyan sila ng merienda ng may-ari ng kumpanya na si Mr. Santos sa kalagitnaan ng kanilang meeting. Pagkatapos ng meeting ay isa-isa nang nagsilabasan ng mga naroon. Huling lalabas ay si Krisha. Silang dalawa na lamang ni Mr. Santos ang natira sa loob. Inaayos na ni Krisha ang kanyang mga gamit at akmang aalis nang bigla siyang pigilan nito. Miss Tamara. Tawag sa kanya ni Mr. Santos para humarap si Tamara. Yes po, sir. Magalang na tugon niya dito. I like your attitude at malaki ang paghanga ko sa iyo. Ani Mr. Santos. Natigilan naman si Tamara. Maraming salamat po, sir. Kahit na nakakahiya at wala namang dapat ikahanga sa akin. Mas nakakahanga po kayo. Ani Tamara. I mean, alam kong wala kang alam pagdating sa business at nasabi ni Mr. Moster sa akin ang bagay na yun. Pinagmamasdan din kita nung una pa lang. At dati, hindi ka nagbibigay ng opinion o suggestion mo. Pero ngayon, napakarami mo nang alam. At alam mo na ang lahat pagdating sa business at kung paano mo paikot ang isang negosyo. Sabi ni Mr. Santos, naintindihan naman agad ni Krisha ang punto nito. Ano po bang nais niyong iparating, sir? Magalang na tanong ni Krisha para ngumiti sa kanya si Mr. Santos na ang mga kamay ay nasa bulsa nito. Ilang taon lamang ang agwat nila sa isa't isa at hindi naman mukhang matanda na si Mr. Santos. Batang-bata pa ito at kitang-kita pa din ang taglay na kagwapuhan. Marami pa din ang humahanga at nagkakagusto sa lalaki. Nais ko sanang magtrabaho ka sa akin, Miss Tamara. Malaki ang may tutulong mo sa aking kumpanya at hindi lamang pagiging sekretarya ang ibibigay kong posisyon sa iyo dahil ikaw mismo ang makakasangga at makakasama ko sa lahat ng mga plano ko sa negosyo. Sabi ni Mr. Santos. Tumango si Krisha. Okay, sir. Thank you sa compliment po pero I'm loyal with my boss, sir. At malaki ang utang na loob ko sa kanya, sir. Hindi ko siya basta kayang talikuran at iwanan. At kontento po ako sa trabahong meron ako ngayon.
Hindi na ako naghahangad pa ng kung ano. Magalang na sagot ni Krisha. Hindi naman kita minamadali, Miss Tamara. Pwede mo pang pag-isipan ng sinabi ko. At kapag napag-isipan mo na ng maayos ay lumapit ka kaagad sa akin. Ani Mr. Santos? Noted sir and thank you. Mauuna na po ako. Sa muling pagkikita natin sir. Magalang na paalam ni Krisha kay Mr. Santos. Tinanguan naman siya nito kaya hudyat na para umalis siya. Nang makalabas na siya ay naglakad ng bahagya, ay bigla na lamang siyang may hindi inaasahan na mabangga. Napalakas ng kaunti iyon, kaya napaatras siya dahil sa gulat at nakaramdam din ng konting sakit sa kanyang balikat. I'm sorry, hindi ko po sinasadya. Agad na paumanhin ni Krisha sa kabahagyang yumukod. It's okay, tumingin ka na lang sa mga dinadaanan mo sa susunod. Malalim na boses ng taong nabangga niya. Natigilan si Krisha at para siyang naistatwa sa kanyang kinatatayuan. Bumilis din bigla ang pintig ng kanyang puso. Kakaiba ang kanyang nararamdaman matapos marinig ang boses na yon. At dahil doon, nakumpirma niyang lalaki ito. Huli na nang na-realize ni Krisha na wala na pala sa kanyang harapan ng lalaking nakasuot ng kulay pulang hood. Hindi niya man lang nakita ang pagmumukha nito. Pero mukhang hindi niya naman lilimutan pa. Kung dati ay normal na araw lamang lahat kay Krisha, ngayon naman ay parang hindi na. Dahil sa 3 araw na lumipas ay hindi siya makatulog ng maayos. Madalas siyang napapatulala na lamang dahil sa lalaking nakahood na iyon. Hindi maalis sa kanyang isipan kahit na gusto niyang alisin. Mas lalo lamang itong pumapasok sa isip niya. Girl! Bakit naman kasi hindi mo agad tinitingnan ng mukha eh? Hayan tuloy para kang ewan dyan. Siya na ata ang soulmate mo eh. Ani Kiko, matapos ikwento ni Krisha ang lahat simula sa umpisa hanggang sa hindi na siya makatulog sa gabi. Malay ko ba? Dahil lang sa boses niya kaya ako nagkakaganito ngayon. Para akong ginayuma. Tingnan, pero gusto ko talaga siya makita at malaman ang pangalan kung sino siya. Ani Krisha. Yan naman kasi ang totoo. Gusto niyang makilala ang lalaking yun. Eh paano nga? Ipabalita natin na hinahanap mo si Guy na naka-red na hoodie na nakabangga mo. Ganern. Ani Kiko, napairap si Krisha. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiinis sa kaibigan. Kung pwede ko lang gawin ang bagay niyan, ginawa ko na. Kaso hindi ganun kakapal masyado ang mukha ko no, kagaya ng sayo. Kaya hindi ko magagawa yun. Ani Krisha, aba, ang gagang to. Dadamay pa ako. Angal agad ni Kiko. Seryoso naman muna kasi tayo bakla. Mababaliw na ata ako kasi kakaisip kung sino ang lalaking yun. Aminado kong tinamaan agad ako sa kanya because of his voice. Hindi ako mapapakali kapag hindi ko siya nakilala. Pag-amin ni Krisha, napahinga ng malalim si Kiko. Grabe ha? Na-stress ako bigla sa iyo dahil dyan. Hindi ko alam kung matutuwa ba akong interesado ka na ngayon sa isang lalaki hindi mo naman kilala. Ni mo ka, hindi mo alam. Pero parang gusto ko na lang yung Krisha na walang paki sa mga boys. Ani Kiko. Naman, magseryoso ka na nga. Huwag ka na magdrama dyan. Ani Krisha dahil nauurat na siya sa kaibigan. Oo na, ito na. Masyado ka namang atatagad. Nagsasabi pa ako ng gusto kong sabihin eh. Pero girl, mahirap naman kasing malaman kung sino siya. Wala kang kahit na anong info. Hintayin mo na lang sa pagtagpuin ulit kayo ng tadhana. Kasi mahihirapan tayo kung gusto mo talaga siyang makilala. Sabi ni Kiko sa casual na boses. Iyon nga eh. Sang-ayon na lamang ni Krisha na biglang nawala ng sasabihin. Kung gusto mo talaga, maghanap ka ng magaling na mag-imbestiga. Tipong malalaman niya agad kung sino si Red Guy na naka-hoodie. Suwestyon ni Kiko. Kaso nga lang, gagastos ka dyan. Tapos malalaman mo lang na may kasintahan na pala. O kaya naman ay may asawa. Di ikaw ang lugi. Kaya wag na lang. Dagdag ni Kiko. Paano? Mukhang crush ko na nga ata ang taong yun kung sino man siya. Nasabi na lamang ni Krisha para mapairap si Kiko. Bahala ka nga sa buhay mo. Nababalo ka na agad sa pag-ibig. Ani na lamang ni Kiko.
Napailing na lamang si Krisha at hindi na siya nakaimik pa. Napatingin na lamang ito sa labas dahil salamin naman ang nakaharang sa kanilang gilid. At habang nakatingin siya roon ay bigla siyang may nakita ang isang lalaking kabababalang ng sasakyan nito sa kotse na pula. Natigilan si Krisha at haya na naman ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang makita ang lalaking bumaba doon na nakapulang hoodie. Ngunit hindi lang iyon katulad ng hoodie na nakita niya last time. Siya ba yun? Mahinang tanong ni Krisha. Hindi maalis ang tingin niya sa lalaki hanggang sa naglakad ito papunta sa kanilang milk tea shop. Casual na naglalakad habang ang mga kamay ay nasa suot nitong bulsa ng pants nito. Sinundan lamang ni Krisha ng tingin ng lalaki hanggang sa may counter. Huy gaga! Pagkuha ni Kiko ng atensyon sa kanya, napakurap si Krisha at naggulat kaya napaigtad sa pagkakaupo. Anong nangyayari sa'yo? Bigla ka nalang nagkakaganyan. Ilang beses kitang tinawag pero hindi ka namamansin. Sino ba yung tinitingnan mo at hindi makuha ang atensyon mo, ha? Curious na tanong ni Kiko at tiningnan ng kaninang tinitingnan ni Krisha pero wala na doon ang lalaki. Feeling ko siya yung guy na nabangga ko. Kasi bumilis ang tibok ng puso ko. Wala sa sariling sambit ni Krisha. Ha? Sino? Saka paano mo nasabi? Porket bumilis ang tibok ng puso mo ay siya na? Tanong ni Kiko. Palihim na tinuro ni Krisha ang lalaking nasa side nila sa hindi kalayuan. Seryoso ang mukha nito at nakababa na ang hood na nasa ulo kanina. Tiningnan ni Kiko yun. Pinagmamasdan niyang mabuti ang lalaki. Tangina, ang gwapo naman. Grabe, para siyang isang prinsipe. Oh my gosh, girl! Laglag ang pangang-ani ni Kiko na makita ang lalaki. Napatulala din ito halos. Oh, diba? Sabi ko sa iyo eh. Pero hindi ako sure kung siya. Pero malakas ang pakiramdam ko. Tanungin ko kaya siya. Lapitan ko? Ani Krisha na naguguluhan na sa kanyang gagawin. Gagi ka, girl. Nakakahiya naman pero support lang ako. Kaso nakakahiya kung tatanungin mo siya na, hello, ikaw ba yung lalaki na bangga ko last time? Pag-aakto pa ni Kiko. Nakakahiya talaga, girl. Hindi ko ma-imagine ikaw na gagawin mo yun. Kaya wag na. Bawi nito. Pero gusto ko malaman, bakla. Malakas talaga ang nararamdaman ko na siya yun. Ito na ang chance ko. Ani Krisha na nag-e-emote na. Habang nagkokontrahan pa ang dalawa na saglit ay nawala ang atensyon sa lalaki. Pagbalik nila ng tingin sa lalaki ay may kasama na itong magandang babae. Nakangiti na ang lalaki, hindi kagaya kanina na napakaseryoso ng muka. Ouch naman, mukhang may girlfriend. At ang ganda ng kasintahan ha. Parang pang Miss Universe ang ganda. Lamang siya ng 99% sa ganda. Sabi ni Kiko na pinagmamas ng mabuti ang babae. Taktika naman oh, napakabida-bida mo talaga. Ani Krisha, imbis na sa akin ka dapat eh. Dagdag nito. Sa iyo naman ako girl, kaya wag ka mag-emote dyan. Nagsasabi lang naman ako ng truth. Super ganda niya talaga. At mukhang magjowa talaga silang dalawa. Dahil iba ang ngiti ni Guy oh. Ngiting tagumpay at ngiting ang babaeng nasa harapan niya lamang ang magpapangiti sa kanya. Dagdag ni Kiko. Lumaylay na lamang ang balikat ni Krisha. Grabe naman, masyado namang masakit. Minsan na nga lang magkagusto dun pa sa taong may kasintahan na pala. Ani Krisha, okay lang yan girl. Saka, crush pa lang naman at hindi pa mahal kaya makaka-move on ka pa. Madami pa namang ibang lalaki dyan kaya huwag ka namang emote. Akala mo galing sa breakup eh. Grabe, natatawa na lang ako sa'yo. Ani Kiko, saka napailing. Umakto ang dalawa na normal na nag-uusap. Pero ang totoo ay pasimple nilang pinagmamasdan ng dalawa sa hindi kalayuan sa kanila. Nang umalis na ang dalawa, ay sinundan ni Kiko at Krisha ng tingin nito. Nakita nilang hinalikan ng lalaki ang babae sa noo at nakangiting nagpaalam sa isa't isa. Grabe ah, masyado na talagang masakit. Hindi niyo ba nararamdaman na may isang taong kagaya ko na nasasaktan habang pinapanood siyang maging masaya sa iba? Nakangiti pa nga eh.
Emote na sabi ni Krisha na malungkot kunwari, habang nakatingin siya sa lalaking pinapanood muna ang pagalis ng babae. Masakit na nga talaga siya, girl. Harap-harapan mo bang nakita kung gaano ka-sweet siya sa kasintahan niya? Halatang mahal na mahal niya eh. Kaya wala ka talagang laban. Move on ka na lang. Tanging ani ni Kiko. Isang buwan ang lumipas at nawaglit na sa isipan ni Krisha ang lalaki. Pinilit niya talaga ang sarili na makalimutan at makamove on sa lalaki na nagawa niya naman. Pero paano kung ang lalaki na mismo ang tuluyang lalapit sa kanya? Mababaliwala ang pag-move on niya. Ma'am, good afternoon po. May delivery na naman po kayo. Dinala na po namin dito sa taas at wala naman pong binayaran. Babalik na lang daw po yung nag-deliver dahil may kailangan naman daw po kayong pirmahan na na-receive nyo na po. Magalang na sabi ni August kay Krisha nang makapasok ito sa opisina. May sariling opisina sina Krisha at Kiko sa kanilang milk tea shop. Dito na kasi sila tumatambay kapag tinatamad silang umuwi sa bahay nila. May tulugan naman at kumpleto sa gamit. Napakunot ang noo ni Krisha habang pinagmamasdan na ibaba ang bouquet na tulip sa sofa. May malaking teddy bear pa at ilang mga paper bags na kung ano naman ang laman. May bouquet na chocolate pa. 3 ang kasama ni August dahil hindi niya naman ito kayang mag-isa. Wala na naman bang nakalagay kung kanino galing? Tanong ni Krisha at saka siya tumayo para lumapit doon. Wala po, mami. Mukhang may secret admirer po talaga kayo. Sabi na lang ni August. Tumango si Krisha. Sige, maraming salamat sa inyo, August. At pasensya na rin sa abala, ha? Sabi ni Krisha. Wala po yun, ma'am. Saka trabaho naman po namin. Magalang na sagot ni August at saka yumukod sa kanya at bilang paggalang bago tuluyang umalis. Kanino naman ba galing ito? O iisang tao lang ang may pakana ng lahat? Tanong ni Krisha, nagtataka. Isa na din sa rason kung bakit niya nalimutan na ang guy na naka-hoodie dahil sa mga natatanggap niyang regalo araw-araw. Doon na siya na-curious kung sino ang nagpapadala nito sa kanya. Gusto niyang malaman kung sino ang nasa likod nito pero hindi niya alam kung paano aalamin. Pero gumawa naman siya ng mga paraan. Kinuha ni Krisha ang isang card na nasa bouquet. Binuklat niya yon sa kanya binasa. Hello, beautiful. Palagi kang umiti dahil gumaganda ka kapag nakangiti ka. Kagaya ng bulaklak, habang patagal ng patagal ay mas lalong gumaganda ka. Sana magustuhan mo ang simpleng regalo kong ito para sa iyo, aking binibini. Masaya na ako nakikita kang masaya habang pinagmamasdan kita sa malayo. Pagbasa ni Krisha sa nakasulat sa card at hinanap niyang mabuti kung may pangalan, pero wala talaga. Kaya napailing na lang siya at kinuha ang isa pang card. Ay nako, mai-stress ako sa kanya kung sino man siya. Ayaw pong magpakita sa akin at magpakilala. I-entertainin ko naman siya kung maayos siya eh. Naiiling na ani ni Krisha. Aking binibini, nais kong maging malinaw sa iyo ang lahat. Ikaw ang aking minamahal. At sana maniwala kang totoo ang pag-ibig ko sa iyo. Natapat at maganda ang hangarin ko. Natatakot ako makilala mo dahil maraming pumapasok sa isip ko na baka hindi mo magustuhan ang lalaking kagaya ko. Pero umaasa pa din ako pero sana hayaan mo muna akong mahalin ka sa malayo. Aking binibini, mahal na mahal kita. Pagbasa ni Krisha. R.S. Ani nito nang mabasa ang huling nakalagay sa card. Mukhang ito ang initial ng lalaking nagpapadala sa kanya ng iba't ibang mga regalo araw-araw. In fairness ang ganda ng handwritten niya. At kumpleto lahat ng mga letra. At alam niyang gamitin ng kama at tuldok. Para siyang lalaki nung unang panahon. Uso pala sa kanya ang magbigay ng letter. Sabi ni Krisha. Sana talaga ay makilala na kita. Para naman malaman ko kung sino nagpapadala sa akin ng mga bulaklak at chocolates. At kung sino ang taong humahanga sa akin. Ikaw din naman ang magsisisi kung mauunahan ka ng iba. Masyado kasing mabagal. Dagdag nito pero napapangiti na lamang siya habang binubuksan ang mga nasa paper bags. Sobrang na-appreciate niya naman ang effort ni RS. Lahat ng mga natanggap ni Krisha galing sa lalaki
ay tinatabi niya ng maayos at ginagamit niya naman ng mga makeup, mga damit at kung ano-ano pa. Masaya na naman si Krisha. Samantala, sa kabilang banda ay malawak ang ngiti ng isang lalaki. Natanggap niya na po ulit, sir. Kailan niyo po balak magpakilala at magpakita sa kanya? Tanong ni August nang makarating siya sa lugar ni Rex. Si Rex ang mga nagpapadala ng mga regalo kay Krisha at si August naman ang naging utusan niya na hawak ni Krisha. Malapit naman na. Malapit na pero hindi pa sa ngayon. Sagot ni Rex nang may ngiti sa labi. Napakamot na lamang ng ulo si Rex. Sige po sir, kayo po ang bahala. Basta willing po akong tumulong sa inyo kung kaya ko po. Pero grabe po ang pagmamahal niyo kay ma'am. Ani August. Mas lalong lumawak ang ngiti ni Rex. Habang tumatagal, mas lalo ko lang siyang minamahal. Matapang ani ni Rex. Halata naman po sir eh. Baliw na baliw po kayo sa kanya. Sana lang ma-appreciate ni ma'am lahat ng mga efforts niyo. Sabi ni August nang nakangiti. Siya pa. I know my woman. Nagmamalaking sabi ni Rex. Nako sir, in love talaga kay Ma'am Krisha. Nakakasana all na lang talaga. Sana makahanap ako ng babaeng kagaya ni ma'am. Sabi ni August na nagkamot ulo. Rex chuckled. Dadating din at makikilala mo din ng tamang babae para sa'yo. Basta huwag ka lang magmadali. Matutong maghintay at saka huwag mong hanapin dahil mas maganda yung kusa mong makikita. Unexpected. Sabi ni Rex. Napatangu-tango naman si August. Noted po yan sir. Palagi ko pong tatandaan. Maraming salamat po. Magalang na sabi ni August. Rex nodded. Kinabukasan, maagang nagising si Rex. Madilim pa lang ay gising na siya at nag-aayos na ng kanyang sarili. Sinuot niya ang kanyang jacket na may hood. Kulay pula ito kung saan ito ang suot niya nung nabangga siya ni Krisha. Pero sinasadya naman talaga ang bagay na yun para mapansin siya nito at hindi naman siya nagkamali. Nagmask siya para hindi mapansin ni Krisha. Sumakay siya sa kanyang kotse na kulay pula. Nagtungo siya sa bahay ni Krisha kung saan iisang ilaw lamang ang bukas. Sa labas ay kita niya si Krisha nakakabangon lamang dahil sa kurtina na tumatakip sa bandang bintana ng silid nito. Hanggang second floor ang bahay ni Krisha at nasa second floor ang kanyang kwarto. Pinaghirapan niya talaga ang bahay na yun na sanang ireregalo niya sa kanyang mga magulang pero agad itong kinuha sa kanya. Nakikitira lang din sila noon kaya nagsumikap talaga siya at hindi naman siya nabigo dahil ngayon ay nakakanta niya na ang mga bagay na nais niya noon. Mga pangarap na natutupad niya na ngayon at inspirasyon niya ang mga magulang niya doon. Nagsusumikap siya kahit na wala ito sa tabi niya pero naniniwala siyang ginagabayan siya ng kanyang mga magulang. I'm so proud of you, baby. Proud na proud ako sa lahat ng mga achievements mo. Agad niyang binaba sa labas ng gate ng tahanan ni Krisha ang kanyang mga dala. Araw-araw niya nang ginagawa ang bagay na ito simula nang magtagpo na ang mga landas nila ni Krisha. Nag-doorbell si Rex at mabilis na tumalikod. Pasimple siyang naglakad papalayo. Samantala ay nahawi naman ni Krisha ang kortina at tiningnan sa labas. Ganun na lamang ang kanyang gulat na makita niya si Rex na papasakay na ng sasakyan nito. Wait, siya yun. Hindi ako pwede magkamali. Pero anong ginagawa niya dito? Shit, kailangan ko siya maabutan. Sabi ni Krisha at talanta siyang nagmadali sa paglalakad pababa. Nais niya pa sanang sumigaw nang makababa na siya. Pero hindi na nagawa dahil papaalis na ang sasakyan ni Rex. Kaya hindi niya na naabutan pa ito nang makalabas siya ng gate. Please, sino ka ba talaga? Magpakilala ka na sa akin para hindi naman ako nababaliw kakaisip kung sino ka at anong parte mo sa buhay ko. Sabi ni Krisha na pinagmamasdan ng papalayong sasakyan. Parang pinagsakluban ng lupa at langit si Krisha. Pinahid niya din ang kanyang mga mata para alisin ang luhang kumakawala. Pagkatapos ay naglakad na siya papasok. Pero bago pa siya tuluyang makapasok sa gate ay napansin niya ang dalawang paper bag na nasa gilid. May kumpol ng bulaklak na naman. Hindi maiwasan ni Krisha na mapangiti dahil doon. Kinuha niya agad yun
at agad niyang hinanap ang card. Nahilig na siyang basahin ang mga nakasulat doon. Good morning, gorgeous. Smile ka lang. Take her. Pagbasa ni Krisha sa nakasulat sa card para mas lalong lumawak ang ngiti niya. Hindi na ako magde-deny pa. Talagang nahulog na ako sa taong ito. Kung sino man siya, hindi na lang gusto ang nararamdaman ko. I love him na. Sabi ni Krisha sa kahinalikan ng card na yun bago siya pumasok sa loob na may ngiti sa labi. Hindi niya alam na sa hindi kalayuan ay nakangiti siyang pinapanood ni Rex. Nang lumiwanag na ay pumasok na si Krisha sa kanyang trabaho. Daig niya pa ang kanilang boss kung paano siya galangin ng mga kasamahan niya sa trabaho. Mula kasi nung siya na ang nag-a-attend sa mga meetings ay naging ganun na din ang mga ito sa kanya. Agad siyang pumunta sa opisina ni Mr. Moster na naabutan niyang naroon. Good morning, sir. How are you? Ang tagal niyo pong nawala. Marami na pong nagtataka at nagrereklamo dahil hindi daw nila kayo mahagilap. Sabi ni Krisha agad. I'm sorry for that, Miss Tamara. And thank you sa pagpapaliwanag sa kanila. Pero bumalik lang talaga ako dito dahil may importante akong sasabihin sa'yo. At ikaw na mismo magpapaalam sa lahat. Sabi ni Mr. Moster. Nagtaka naman si Krisha pero tumango siya. Bababa na ako sa pwesto bilang CEO ng kumpanyang to at ibibigay ko na sa aking panganay na anak ang trabahong meron ako dito. Nais ko lang ihabilin na kung ano man ang naging trato mo sa akin at ang pagiging tapat at loyal kahit nung una ay hindi naging maganda ang umpisa mo dito sa akin. Nais kong gawin mo din yun sa anak ko. Sabi ni Mr. Moster sa casual na boses. Sir, sinabi ko sa inyo noon na kahit sino pa ang pumalit sa inyo, magiging tapat pa din ako kagaya ng pagiging tapat ko sa inyo. Basta kamag-anak nyo. At ngayon ay makakaasa po kayo na tapat ako sa inyong panganay na anak. Sabi ni Krisha. Napangiti ng maliit si Mr. Moster. Na-realize ko kasi na hindi na sa akin ang trabahong ito. May katandaan na din naman kasi ako kaya kailangan ko na ding magpahinga sa trabaho at mag-enjoy sa buhay. Sabi ni Mr. Moster. Mabuti naman po at na-realize niyong bagay na yan, sir. Marami na din po kayo nagawa at natulungan. At tama na din po siguro yon. Kailangan niyo na pong mag-enjoy. Sang-ayon naman ni Krisha. Iyon na nga, Iha. Mabuti na lang din at sa pagkakataong ito, pumayag na ang aking anak na siya na mismo ang mag-handle ng business namin. Sabi ni Mr. Moster. Baka po na-realize niya din na panahon na para siya naman na magtrabaho para sa inyo at hindi na po kayo. Ani Krisha. Nag-usap pa ang dalawa. Casual lamang ang kanilang pag-uusap. At marami ding sinabi si Mr. Moster tungkol sa anak niyang si Rex. Kung ano ang ugali ng lalaking ito. Nakinig namang mabuti si Krisha na naging interesado sa lalaki. Bakit naman po sa swada ang gamit niya at hindi ang Moster, sir? Kung hindi niyo po mamasamain ang tanong ko. Magalang na tanong ni Krisha. Mas nais niyang gamitin ang apelido ng kanyang inang na mayapa kaysa ang apelido ko. At hinayaan ko naman siya sa bagay na yun. Marami din akong pagkukulang sa kanya kaya bumabawi ako. Kahit na sa pamamagitan lamang ng ganito. Sabi ni Mr. Moster. Nagkaroon siya ng mistress habang kasal sila ng ina ni Rex. At mas pinili niya ang kanyang mistress. Hindi niya alam na buntis ang ina ni Rex. Kaya ganun na lamang ang kanyang pagsisisi. Nalaman niya na lamang noong namatay na ito. At si Rex naman ay maagang nawala ng ina. Tanging tita nito na kaibigan ng kanyang ina ang kanyang naging kasama. Nag-alaga at kahit papaano hanggang sa makapag-isip. Pero maaga ding kinuha ng Diyos kaya lumaking independent si Rex. Proud na proud ako sa batang yun, Iha. Sa lahat ng anak ko, siya ang mahal na mahal ko. At siyang pinagmamalaki ko sa lahat. Dahil hindi siya lumaki ng marangyang buhay pero puno naman ng pagmamahal. Pinuno ng kanyang ina kaya naiintindihan ko kung may tampo o galit sa akin ng anak ko. Kaya aminado naman akong malaki ang pagkukulang ko sa kanya. Sabi ni Mr. Moster na nagiging emosyonal. Pinapakita niyo naman po sa kanya, sir, na bumabawi kayo. Iyon naman po ang importante sa lahat. Magalang na sabi ni Krisha. Yun na nga, Iha, pero ayaw niyang tanggapin lahat ng binibigay ko sa kanya. Sinabi niya lang sa akin na hindi niya kailangan ng tulong ng iba para umasensyo siya.
Kahit na anong pilit ang ginagawa ko ay wala talaga. Matigas ang anak kong yun at hindi basta-basta nagpapadala sa kung anong gusto niya. May paninindigan talaga siya na mas hinahangaan ko sa kanya. At ngayon niya lamang tinanggap ang tulong ko. Kwento ni Mr. Moster. Ganun po talaga kapag nalayo sa ama. O kaya naman ay nasanay na hindi humihingi ng tulong sa iba. Parehos ko po kayong naiintindihan at mabuti naman pong maayos na ang relasyon yung dalawa bilang mag-ama. Kahit na ganun po ang nangyari sa inyo. Hindi ko akalain na may ganung kwento pa po pala kayo, Mr. Moster. Sabi ni Krisha. Maliit na napangiti naman si Mr. Moster. Kaya hindi lahat ng mayaman at may kaya sa buhay ay masaya. Kung sa akin nga ay mas maganda pa ang simpleng buhay kasi masaya. Mahirap din maging mayaman, iha. Marahang sabi ni Mr. Moster. Naiintindihan ko naman po ang bagay na yun, sir. Kaya ako, ayos na po ako sa simpleng buhay na meron ako. Sabi ni Krisha para lingunin siya ni Mr. Moster. Pero hindi ka masaya, iha. Ani Mr. Moster para matigilan si Krisha. Maya-maya ay may kumatok na lang bigla at saka pumasok na ito sa loob. Napalingon sila sa bagong pasok na lalaki. Napatayo si Mr. Moster nang makita ang kanyang anak na si Rex. Andiyan ka na pala, anak. Hindi ka man lang nagsabi sa akin. Hindi ka naman siguro pinagkaguluhan sa baba? Tanong ni Mr. Moster. Nag-usap ang mag-ama. Natulala si Krisha kay Rex. Bakit nararamdaman ko na naman to? Siya yung lalaki nakita ko sa milk tea shop. Anak pala siya ni Mr. Moster. Grabe, hindi ko akalain. Sabi ni Krisha sa kanyang isipan. No problem, Dad. Ako nang bahala sa lahat kaya wala kayong dapat ipag-alala. I can handle everything. Magalang na sabi ni Rex sa ama. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak, kaya iiwanan kita dito. At si Krisha nang bahala sa iyo. Krisha. Tawag ni Mr. Moster kay Krisha na nabalik sa realidad. Yes po, sir. Magalang na tanong ni Krisha. Ito pala ang aking anak na si Rex. Rex, si Krisha. Ang matagal at tapat kong empleyado dito. Sekretarya ko din siya. Malaki ang maitutulong niya sa iyo dito sa kumpanya. Pagpapakilala ni Mr. Moster sa dalawa sa isa't isa. Nice to meet you po, sir. Ikinagagalak kong maging boss kayo. Magalang ani ni Krisha na bahagyang yumukod. Hindi maalis ang kabog ng puso. Nice to meet you too, Miss Tamara. Ani naman ni Rex. Napakagat-labi si Krisha. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Nagpaalam muna siya sa mag-ama na bababa para maghanda ng merienda. Tumango naman si Rex sa kanya at sinulyapan niya muna ito ng palihim bago siya tuluyang lumabas. Napahawak si Krisha sa bandang dibdib niya. Diyos ko, ayaw kong tama ang hinala ko. Ani Krisha. Pagbaba niya ay agad niyang nakita na nagbubulungan ng mga kasamahan niya. Hindi ko alam kung sino siya pero mukhang siya ata ang sinasabing magiging boss natin. Anak kaya siya ni Sir? May pagkakahawig sila nung titigan ko yung lalaki kanina eh. Grabe, ang pogi niya, nakakalaglag panty. Gaga ka, marinig ka dyan. Saka malay natin na may kasintahan na yun. Baliw, sinabi ko lang naman na pogi. Hindi ko sinabing crush ko. Napaka-OA mo naman. Kanya-kanyang sinasabi ang mga babae tungkol kay Rex. Habang naglalakad si Krisha ng casual, ay may lumapit sa kanyang isang babae. Si Helena. Hoy, baka naman may chika ka dyan. Sino daw yung gwapong lalaki na dumaan din kanina? Anak ba yun ni Sir? Tanong agad ni Helena. Halatang gustong makichismis. Oo, anak ni Sir yun. At siya na ang magiging bagong boss natin. Dahil aalis na si Sir at sa anak niya na ipapasa ang trabahong meron siya. Kaya siya na ang ating gagalangin at paglilingkuran. Casual na sagot ni Krisha. OMG, araw-araw na akong papasok tapos maaga na rin. Ani Helena, baliw, mukhang may kasintahan na siya. Ani Krisha, para biglang magbago ang ekspresyon ng mukha ni Helena. Grabe ka naman, agad mong kinuha ang kaligayahan ko. Kinikilig na din ako eh. Ani Helena, pero hindi naman ako sure talaga. Feeling ko lang, pero huwag masyadong aasa ha. Sabi na lamang ni Krisha. Pinaulanan ng mga tanong si Krisha ng mga kasamahan niya na nagsilapitan sa kanya.
Sinagot niya naman ito ng maayos at totoo. Kapag hindi niya alam ang iba ay hindi niya na lang sinasagot at sinasabi niyang wala pa siyang gaanong alam. Pero sana wala talaga siyang jowa. Type ko na kasi agad si Sir eh. Ani ni Helena na nangunguna na sa kanilang lahat. Akmang magsasalita pa si Krisha nang may boses na nakaagaw ng atensyon nilang lahat. Mukhang ako ang pinag-uusapan yung lahat. Casual na ani ni Rex sa lahat ng bahagyang mga napayuko, maliban lamang kay Krisha. I'm sorry for that, sir. They're just curious about you. Magalang na sabi ni Krisha. I know. Nandito na din naman ang lahat. I want to introduce formally. I am Rex Saldua, the new CEO of this company, the son of Mr. Moster. Kinagagal akong makilala kayong lahat at nais ko na kayong makatrabaho at malaman ang angking kakayahan ninyo. Sabi ni Rex sa lahat sa formal na boses. Kinagagalak din po kayo naming makilala, sir. At pasensya na po at naabutan nyo kami kanina. Masyado lang po talaga kaming na-starstruck sa gwapo nyo. Nagtaka po kami. Sabi ni Helena. Napangiwi si Krisha sa kanya nang sulyapan siya nito. No problem. Pero kung may nais kayong itanong sa akin, I'm willing to answer everything. Sabi ni Rex. Sir, pwede bang magtanong? Ani na naman ni Helena para titigan siya ng iba na may pinapahuwatig sa kanilang mga tingin. Yes, what is it? Tanong naman ni Rex. Single ba kayo, sir? O may girlfriend na kayo? Asawa? Confident na tanong ni Helena. Siniko na siya ng kanyang katabi. Natahimik tuloy si Helena. Bakit ba? Wala namang masama sa tinanong ko ah. Gusto ko lang din namang malaman. Ani Helena sa katabi niya. Tumikim muna si Rex na may maliit na ngiti sa labi. To answer your question, I don't have a girlfriend or wife. Sabi ni Rex. Nagbunyi naman ang karamihan sa kanilang loob-looban na agad ding nawala sa sunod na sinabi ni Rex. But I love someone else. Simula ng mga bata pa kami at walang muwang. Until now, siya pa din. At hinihintay ko lang ang tamang pagkakataon para sa aming dalawa. Dagdag nito. Sakit naman. Pero nasaan ba ang girl na yun, sir? Saka, pwede po bang malaman ang pangalan niya? Tanong ni Helena para mas lumawak ang ngiti ni Rex na pasimpleng tiningnan sa gilid ng kanyang mga mata si Krisha. She's my Luna. Simpleng sagot ni Rex. Natigilan si Krisha dahil doon. Biglang may alaala din na pumasok sa kanyang isipan. Tatawagin kitang Moon kasi gusto ko lang. Saka para kapag nakakita ako ng Moon, ikaw ang maaalala ko. Sabi ng batang babae. Tatawagin naman kitang Luna kasi ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Sabi naman ng batang lalaki. Kami sina Luna at Moon. Nangangako sa isa't isa na magpapakasal balang araw at bubuo ng pamilya ng magkasama. Sabay nilang sabi ng nakangiti. Hindi na wala sa isip ni Krisha ang nalaman niya. Halos wala siya sa sarili sa kanyang trabaho maging sa kanyang pag-uwi. Gaga ka? Bakit mo ba nakalimutan? Hindi mo man lang ako minessage. E di sana hindi ako naghintay ng matagal sa'yo tapos nauna ka na pala. Reklamo ni Kiko sa kabilang linya. Pasensya ka na talaga bakla. Nawala talaga sa isip ko. Sorry talaga. Babawi na lang ako sa susunod. Sabi ni Krisha na napahinga ng malalim. Hindi naman kita matitiis, babae ka. Siya, magpahinga ka na at kulang ka lang sa pahinga. Isipin mo naman ang sarili mo. At huwag puro trabaho. Paalala ni Kiko at marami pa itong sinabi sa kanya na pinasok naman ni Krisha sa kanyang isipan. Nang namatay ang tawag, ay saktong may friend request at message kay Krisha na agad niyang inopen at kinonfirm din. Good evening, Miss Tamara. Gusto ko lang sabihin na makakasama kita sa mga meetings bukas na mangyayari. Thank you and have a great night. Sabi ni Rex sa message. Walang anuman po, sir. Salamat din po sa pag-inform sa akin. Reply naman agad ni Krisha na agad na nasin ni Rex at nagre-reply na ito. Kumain ka na? Napakunot ang noon ni Krisha at nagulat dahil doon. Inantay niyang madilit ni Rex at baka wrong send, pero wala talaga. At napansin ni Krisha na nasa convo lang nila si Rex
dahil nakita niya sa taas. Nireplyan niya si Rex hanggang sa hindi niya namalayan na nagtuloy-tuloy na pala ang kanilang pag-uusap sa kung ano-anong bagay. Hindi mawala ang ngiti sa labi ni Krisha hanggang sa matulog na siya. Ilang linggo pa lamang nakakalipas pero close na agad sina Krisha at Rex. Nakala mo ay matagal na magkakilala at magkaibigan. Napansin niyo ng mga empleyado kaya nagagawa na sila ng issue. Support ang mga ito sa kanila at ang iba naman ay kunwaring naiinggit pero wala namang galit. Uy bakla, marami kang kailangan ikwento sa akin ha. Nang wala lang ako ng ilang linggo ay dami na agad ganap. Tapos iba na pala ang boss natin. My God! Dito naman ako nag-work pero bakit wala akong kaalam-alam? Parang nai-stress na sabi ni Kiko na may pahawak pa sa noo. Binuksan ni Krisha ang isang bottle ng lamang tubig saka inabot kay Kiko. Mukhang nai-stress ka na. Sabing wag puro trabaho eh. Magtubig ka nga muna at baka himatayin ka pa. Hindi kita kayang buhatin oh. Biro ni Krisha. Agad namang nilagok ni Kiko ang tubig at napahinga ito ng malalim. So, ano nang chika? Ano itong nasasagap kong chismis na may relasyon daw kayo ng boss natin, aber? Akala ko ba yung si Hoodie na naka-red ang type na type mo? Ani Kiko, ang dami mo naman agad nasasabi. Ani Krisha, abay malamang, sa dami kong nababalitaan. Kaya kailangan ko na agad malaman para naman hindi ako late, no? Sabi ni Kiko. Akmang magsasalita si Krisha nang biglang may nagsalita. Good afternoon, Krisha. Kumain ka na ba? May dala akong lunch for you. Sabi ni Rex na kakadating lang. Nagangat ng tingin sa kanya ang dalawa. Laglag pa nga ni Kiko na nagulat sa nakita. Takti, ang gwapo! Ani Kiko na napangangapa. Naiiling na natatawa na lamang si Krisha sa kanya. Good afternoon, sir. Ikaw po pala ang bagong boss. Ako nga pala si Kiko. Kikay po sa gabi. Pakilala ni Kiko na nagpabebe pa. Just call me Rex or anything. Sabi ni Rex sa kabinaling ang atensyon kay Krisha. Are you free mamaya? Labas ulit tayo. Ani Rex, natigilan ang mga kasamahan nila sa kantin dahil narinig ang sinabi ni Rex. Sabi sa inyo eh, nagdi-date na talaga silang dalawa. Bagay naman silang dalawa saka perfect match no, couple. Single naman si Krisha, ganun din si Sir pero may babae daw na iniintay na parang wala naman. Kasi hindi dapat siya ganyan kay Krisha if meron. Bulungan na narinig naman ni na Krisha at Rex ng bahagya. Umupo ka muna, baka mangawit ka dyan kakatayo. Aya ni Krisha na mabilis namang sinunod ni Rex. Free naman ako mamaya kung wala kang papagawang trabaho sa akin. She added. Rex chuckled. Of course wala. Ayaw ko namang napapagod ka kagaya ng dati nung under ka pa ni Dad. Sabi ni Rex. Napuno ng paghanga habang nakatingin kay Krisha. Kakaiba ang tingin ni Rex sa kanya. Yung tingin nito ay nagsasabing si Krisha lamang ang babaeng maganda sa kanya mga paningin na nag-iisang Krisha lamang sa mundo. Iba ang paraan ng titig niya. May halong pagmamahal. Saan ba mamaya? Huwag naman sa dati. Maganda kung iba-ibang place araw-araw. Sabi ni Krisha. Ikaw bahala, Miss Ma'am. Kung saan mo gustong pumunta, sasamahan naman kita. Sabi ni Rex. Napangiti si Krisha. Hindi niya itatangging nahuhulog na siya kay Rex simula nang maging close silang dalawa. Iba din kasi ang trato nito sa kanya. Grabe, hindi naman masakit na parang wala lang ako dito habang nag-uusap kayong dalawa. Okay lang naman, hindi nyo naman ako pansinin dahil moment nyo naman yung dalawa. Singit na pag-i-emote ni Kiko para pagak na natawa ang dalawa. Sabay-sabay silang tatlo na kumain at si Kiko ang sobrang daldal na napakaraming sinabi. Tapos karamihan ay about lamang kay Krisha. Kung paano maging matapang ito at kung ano ang mga katangahan na nangyari sa buhay. 3 araw ang lumipas. Gabi at naglalakad sina Kiko at Krisha sa tahimik na lugar. May mga magkasintahan din na naroon. Para kay Krisha ay date na ang ginagawa nila ni Rex pero ayaw niya na lang sabihin. Umupo sila sa isang upuan. Humahampas ang malamig na hangin sa kanilang katawan. Bahagyang nilalamig na si Krisha.
Napansin naman ni Rex yun, kaya agad niyang hinubad ang coat niya para ipasuot kay Krisha. Thank you. Pasasalamat ng dalaga. Tumabi na si Rex sa kanya at pareha silang nakatingin sa malawak na lake sa kanilang harapan. Kahit gabi na ay nakikita pa din nila ang taglay na kagandahan dahil sa mga ilaw na nasa ibabaw ng tubig. Ang galing talaga, no? Nagagawa nilang ilagay sa ibabaw ng tubig ang mga ilaw para lamang magkaroon ng buhay ang lake kapag gabi. Nakakahanga. Sambit ni Krisha. Ang ganda talaga kapag nasa ganitong lugar. Tahimik at madadama mo talaga ang kapayapaan. Dagdag pa niya. Sobrang ganda nga. Sabi naman ni Rex, pero nakatitig siya kay Krisha na puno ng paghanga. Natinggilan si Krisha at napalingon kay Rex. Sa akin ka naman nakatingin eh. Nakakahiya. Ani Krisha. Rex chuckled. Maganda ka, Krisha. Simula noon hanggang ngayon. Mas gumanda ka ngayon. Ani Rex, saka ngumiti. Natinggilan si Krisha. Gusto ko nang magtanong. Gusto ko nang maliwanagan kung ano ba talaga ang totoo. Kasi parang mababaliw ako kakaisip sa araw-araw. Sabi ni Krisha sa kanyang isipan. May gusto sana akong itanong. Hindi ko na kasi kaya pa. Nakakabaliw kasi mag-isip eh. Mahinang ani ni Krisha. Natigilan si Rex. Saglit na nagkaroon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Naghihintayan sa unang magsasalita hanggang sa magsalita si Rex. Alam kong nagtataka ka na kung bakit parang may kakaiba sa mga sinasabi at kinikilos ko. Tama ba? Tanong ni Rex. Tumango si Krisha nang walang alinlangan. Do you still remember me, Luna? Your moon? Tanong agad ni Rex. Natigilan si Krisha na napalunok pa. Siguro wala nang dahilan para ipaliwanag ko pa ang lahat. At kung hindi ka maniniwala ay maglalapag ako ng mga pruweba. Dagdag ni Rex. Hindi naman kailangan. And actually, nito ko lang talaga napansin at na-realize ang lahat. Tapos nagsaliksik talaga ako sa iyo. Pero wala akong nalaman. But may something ako nakita sa office mo. Hindi ko naman sinasadya na ma-open yung drawer mo. Then may nakita akong keychain. Sabi ni Krisha. Sa'yo galing ang keychain na yon. Tanda na tayo ang magpapakasal balang araw. Sabi ni Rex. Napatingin si Krisha sa kung saan. Maliwanag na sa kanya ang lahat. Si Rex ay ang kababata niya noon at ito ang batang lalaking nag-iisang nagustuhan niya. Pero dahil biglang naglaho si Rex ay doon na nakalimutan ni Krisha ito at ngayon ay bumabalik na naman sa puso at isip niya. Grabe, akalain mo yun? Ikaw pala ang lalaking yun. Hindi ko man lang inasahan. Sabi ni Krisha. Ako din ang lalaking nakahood na palaging sumusunod sa'yo. Pero hindi mo naman alam dahil hindi ako nagpapahalata. At ako din ang lalaking nag-iiwan ng mga gifts sa labas ng bahay mo. Ay minsan ay pinapabigay ko kay August. Pag-amin ni Rex. May hint na si Krisha pero hindi niya pa din maiwasan na magulat. Nilingon niya si Rex. Nakatitig silang dalawa at namumungay ang mga mata ng lalaki. Bakit mo naman ginawa ang bagay na yun? Para saan? Diretsong tanong ni Krisha. Mahal kita hanggang ngayon, Luna. At kahit na nawala ako noon, ikaw agad ang binantayan ko nung bumalik kami galing Amerika. At gusto kong malaman mong proud na proud ako sa'yo. Dahil nasaksihan ko kung paano ka mag-grow at lumaban nang wala ako sa tabi mo. I'm so sorry, Luna. Sabi ni Rex. Nagkagatlabi si Krisha. Nagiging emosyonal siya dahil kay Rex ay kailangan niyang pigilan. All these years, binabantayan mo pala ako. I'm sorry. Nakalimutan kita. Aaminin ko ang bagay na yun. Sabi ni Krisha. Sa dami na nangyari sa akin, hindi ko na nabigyan ng pansin ang sarili ko. Hindi ko na inisip na tao din ako. Nasasaktan, napapagod at kailangan din magpakasaya. Pero dahil sa mga nangyari, para akong naging manhid. Sabi ni Krisha. Lumapit si Rex sa kanya at kinabig siya nito para yakapin. Hinalikan din ni Rex ng ilang beses ang tuktok ng kanyang ulo para doon ay tuluyang maglandas sa mga luhang kanina pang pinipigilan ni Krisha. Just cry on me, Luna. I'm here. Nandito ako. Hindi ka na mag-iisa pa.
Okay? Hinding-hindi na. Hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo kahit kailan. Malambing na sabi ni Rex na natili sila sa ganong posisyon at iniyak ni Krisha kay Rex ang lahat. At pagkatapos noon ay gumaan ang dibdib niya sa tagal ng panahon na pinipigilan niya ang sarili. Dahil gusto niyang maging matapang na hindi siya mahina kaya hindi siya umiiyak. Buwan na mga lumipas at tuluyan ng nanligaw si Rex kay Krisha. Alam ng lahat yun. Hindi naging sekreto at alam na din ng mga nasa opisina nila ang tungkol sa kanilang dalawa at kabataan ng mga ito. Marami ang hindi makapaniwala dahil sa gulat, pero marami sa kanila ang mga kinilig. Good morning, gorgeous. Bati ni Rex nakakadating lamang sa opisina. May dala itong kumpol ng bulaklak na binigay agad kay Krisha nang napatayo at inabot yun. Good morning. Ngiting bati naman ni Krisha para halikan siya ni Rex sa kanyang noo. May mga impit na napatili dahil sa kilig na nararamdaman. Grabe naman yun, sir. Ang agang lambingan naman. Doon naman po kayo sa opisina nyo. Mahiya po kayo sa akin, oh. Sabi ni Helena para pagak na matawa ang karamihan. Date tayo mamaya. Bulong ni Rex kay Krisha bago siya naglakad palayo ng may ngiti sa labi. Nang makaalis si Rex ay doon na tinukso si Krisha. Mapapasana all ka na lang talaga. Di wow. Iba't ibang mga sinasabi ng mga ito. Pagak natatawa na lamang si Krisha at hindi niya nagaanong pinansin pa. Bumalik na siya sa pagtatrabaho na may ngiti sa labi. Lumipas ang mga araw at buwan ay nagpatuloy ang panliligaw ni Rex kay Krisha. Nagde-date na din silang dalawa madalas kaya tungtuwa ang mga tao sa kumpanya dahil minsan ay wala na silang work. Kaarawan ngayon ni Rex at may surprise ang lahat sa kanya sa opisina pero mamayang gabi ay gaganapin din ang surprise na yon. Ngayon ay solo na muna siya ni Krisha kung saan ay may malaking sorpresa din sa kanya na alam niyang ikakatuwa nito. Ganda talaga kahit kailan. Ni Rex nang makarating sa pwesto ni Krisha sa isang restaurant. Medyo madilim sa parte nila na pinasadya ni Krisha na gawing romantic. Pinaghandaan niya talagang mabuti ang bagay na yun. Hinalikan siya ni Rex sa noo pagkatapos ibigay ang kumpol ng bulaklak saka sila umupo. Pag-agaw ni Krisha sa atensyon nito. First of all, gusto kitang batiin ng happy birthday. At sana maging masaya ka na sa birthday mo ngayon. Panimula ni Krisha. Thank you, mahal. Masayang masaya ako ngayon dahil ikaw ang kasama ko. At sapat na sa akin na kasama ka. Sabi ni Rex nang nakangiti. Napangiti din si Krisha. Mahal na mahal ko talaga ang lalaking to. Anya sa kanyang isipan. Gusto kong sabihin sa'yo na totoong sobrang swerte ko sa'yo simula pa noon. Ikaw ang nagiging ilaw sa buhay kong madilim. At ikaw ang nagiging sandalan ko kapag umiiyak ako kahit sa simpleng bagay. At ngayon, ikaw pa din. Ani Krisha at naging seryoso ang mukha ni Rex. Kinakabahan ako. Parang iba ang pakiramdam ah. Ani Rex, pagak natatawa si Krisha. Huwag kang kabahan dahil may gusto lang talaga akong sabihin na totoo. Mas lalo lamang kinabahan si Rex because of that. Rex, to my suitor, my man, my light, my moon, my love. Gusto kong sabihin sa harapan mo na sinasagot na kita. Sabi ni Krisha, natulos naman si Rex sa kanyang kinauupuan. Naging malalim ang kanyang paghinga at hindi pa mag-sink in sa kanyang utak. Napatulala si Rex sa kanya at halos hindi na kumurap dahil sa pagkakagulat. Pagak na natawa si Krisha, saka siya tumayo sa kanyang kinauupuan. Sinapo niya ang mukha ni Rex. Doon lamang napakurap si Rex. Kapag hindi ka pa dyan nagsalita at saka gumalaw, babawiin ko ang sinabi ko, tamo. Pananakot niya para yumakap ito sa baywang niya. Damn it, is this true? Thank you so much, mahal. Damn! Hindi pa din ako makapaniwala. Ani Rex, hinaplos ni Krisha ang buhok nito sa kahinalikan. Totoo to, Rex. Pinatunayan na ang sarili mo at tama na ang ilang buwang paghihintay. Mahal na mahal kita. Ani Krisha para humiwalay si Rex sa kanya.
Tumayo ito saka ito naman ang sumapo sa kanyang mukha. Nagkatitigan silang dalawa. Pangako, hindi kita iiwanan at sasaktan. Mas mamahalin pa kita, Krisha. Pangako yan. Higit sa lahat ay papakasalan kita kung kailan ka nahanda. Pero sa ngayon, mag-enjoy muna tayong dalawa. Mahal na mahal kita. Malambing ani ni Rex. This is the best gift ever. Rex added. Dahan-dahang nagdampi ang kanilang mga labi kasabay ang pagtugtog ng violin na siyang akma sa moment nila. Nalaman yun ng lahat sa kanilang opisina, kaya naman tuwang-tuwa at nag-celebrate magdamag dahil double celebration ang nangyari. Gaya ng sabi ni Rex ay nag-enjoy muna silang dalawa ni Krisha sa buhay nila bilang magkasintahan. Nag-travel sila sa kung saang-saang lugar at saka tumulong sa mga nangangailangan hanggang sa dumating ang puntong parehas na silang handa na magkapamilya. Masayang masaya sila ng ikasal at magkaroon ng 3 anak. Nagkalayo man sila ng mahabang panahon, pero sila ang nagpatotoo na kung kayo talaga ay gagawa ang tadhana at Diyos na magtagpo muling dalawa, para doon ay muling ipagpatuloy ang pagmamahalang na udlot. Diyan na po nagtatapos ang kwentong pinamagatang Behind the Hoodie. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli, paalam!